sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ang salita ng Diyos. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog, ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang mapagpautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay siya'y laging tapat, hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Anumang balita'y hindi siya takot, matatag ang puso't may tiwala sa Diyos, wala siyang takot, hindi nangangamba, alam na babagsak ang kaaway niya. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mabait na lubha lalo sa mahirap, ang pagiging matuwid ay di nagwawakas, buong karangalan siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yung araw din pong ito, August 10, ay kapistahan po ni Saint Lawrence Tadico, no? San Lorenzo, isa pong diakono. At kayo din po, August 10 is also birthday po ng mahal na Kardinal Gaudencio Rosales. Siya po yung dating arsobispo ng Maynila. Ipag-pray po natin siya. Let us include him in our prayers. Especially po, ngayon po, mahigit 90 anyos na po siya. And he's continually praying for us as well. At alam po ninyo, isa po yan sa mga founders ng TV Maria. Si Lolo Densi, ipagsal po natin. Pero mga minamahal, ngayon pong araw na ito ay feast day, nabanggit ko nga, ni San Lorenzo, Saint Lawrence Tadico, August 10. Siya po ay isa pong diakono na talagang source of inspiration and joy. Kahit pa nga po siya po ay naging martir, siya po ay pinahirapan, namatay, he was still able to joke and have, smile, no? Minsan po daw, sabi sa kwento, nung siya po ay niluluto o sinusunog, no? Siya po ay pinahiga sa mainit pong parang lutuan, no? At ito pong kanyang persecutor, yung kanya pong umaapi po sa kanya, pumapatay po sa kanya habang po siya ay niluluto. Ika nga, may biro pa si San Lorenzo, sabi niya, yung side kong ito, luto na, baka gusto mong iikot mo na ako, no? Para bang nakapag-joke pa siya, napagbiro pa siya, na kahit po siya ay nahihirapan, katunayan, siya po ay pinapatay na. Meron pa rin siyang sense of humor. Nagawa niya pa rin makita na sa kabila po ng paghihirap, there's always resurrection, there is always life. Sa ating buhay, may mga tao pong minsan napaka-toxic, ang hirap-hirap kasama. Pagpasok pa lang, parang, naku, yan na naman siya. Parang, ang bigat ng loob mo. Yung lugar, parang dumidilim. Para bang may mga bagay na iniiwasan mong gawin.
o pinupuntahan kasi sa lugar na iyon, mayroong toxic na tao. Sa kabilang banda, pag mayroong katrabaho kayong inspiring na tao, para bang every time he or she comes, para bang lumiliwanag, gumagaan po yung lugar. At ang sarap, ang gaan niyang katrabaho. Sana marami tayong ganyang mga katrabaho, no? Yung mga napaka-inspiring people to work with. Katunayan, ito po ang paalala sa atin at hangad po sa mga Kristiyano. Huwag tayo maging toxic, bagkus tayo po ay maging mga inspiring people. Although in our gospel, ang sabi raw po, unless a grain of wheat falls down and dies, it will not produce anything. It will not bear fruit. Unless someone would lose his life, no? Siya po ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Para bang, Father, ang bigat pala maging Kristiyano. Para bang pag Kristiyano ka, para bang laging ikaw ay maghandang mamamatay. Ikaw ay magsakripisyo, may hirapan. Para bang, Father, parang hirap na maging Kristiyano. Parang ang bigat-bigat, ang hirap-hirap. Ang sabi po ng ating Panginoon, unless we're able to lose our lives, we will not be able to bear much fruit. Ang pagiging Kristiyano po ay hindi lamang tungkol sa pagkawala ng buhay o pagkamatay. We are not just being called to die. Katunayan po bilang mga Kristiyano, we are being called to live the fullness of life. Hindi ibig sabihin po na pag Kristiyano ka, ang iyong hantungan palagi kamatayan. Mamamatay ka, may papatay sa iyo at kailangan mamatay ka talaga para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hindi po. Hindi mo kailangang mamatay muna sa mundong ito para lang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan o ng fullness of life. It all starts here and now. Hindi po hinihingi ng Diyos na ikaw muna ay mamatay para ikaw ay maging bahagi ng kanyang kaharian. Ngayon, dito, live our lives to the full and the kingdom of God is here and now. Mga minamahal na kapatid, ngayon pong kapistahan ni San Lorenzo, nawa ito po ang paalala sa atin bilang mga Kristiyano. Nawa hindi po maging madilim, pabigat ang ating pananampalataya na tila ba ang ating pagiging Kristiyano magiging ganap lamang pag tayo po ay mag-alay ng buhay sa kamatayan. Hindi po. Hangad ng Diyos, gamitin mo ang buhay na mayroon ka at ikaw ay maging mabuhay ka ng ganap at kasaya-saya. At mangyayari yan if we live for others. We love, we share, and we serve. Yun po ibig sabihin, hindi palaging nakasentro sa ating sarili. Ako, akin, yung mga gusto ko. Pag ganyan po tayo, totoo, we're just simply living for ourselves. When Christ says, kailangan ikaw ay mamatay sa iyong sarili, ibig sabihin, isakripisyo mo yung mga bagay na gusto mo. Minsan, kailangan yung i-prioritize, piliin mo yung iba. And every time we're able to share, to give, and to help, ramdam mo yung saya, yung fulfillment. Parang feel mong buhay na buhay ka. You're able to give life to others. At ito po yung aking sinasabi na inspiring. Para bang ikaw yung taong masarap makasama. Isa pong taong handang tumulong palagi. Kasi po madalas yung taong toxic, yung importante sa kanya, yung naramdaman niya. Mainit ang ulo ko eh. Eh ano? Wala kayong magagawa. Mainit ang ulo ko para bang yung taong ito, yung mundo sa kanya lang umiikot. Na yung kanyang mood, kailangan maramdaman ng buong mundo, maramdaman ng buong lugar. Kasi wala raw siya sa mood. Kasi daw, mainit daw ang ulo niya. At dapat lahat din ganoon ang pakiramdam. Toxic. Ang mga Kristiyano po, hindi po tayo hinahangad na maging toxic. Pagkos, hangad ng Panginoon, wherever we are, wherever we go, we become source of light and inspiration. Masarap makasama. Inspiring makasama. Ang dahilan, we are able to die from ourselves and live for others. Marunong maglingkod, tumulong, magbahagi ng oras, ng talento, ng lakas, magbahagi
ng buhay. Nawa po mga minamahal na kapatid, sa araw na ito, as we celebrate St. Lawrence the Deacon, ito po ang magipong gabay at inspirasyon po natin. We live for others and to die from ourselves. Nang sa gayon, we become source of life, light, and inspiration. Tayo po ay manalangin po ngayon, kayo po ay yumuko as I pray over and bless you. Lord, maraming salamat po sa biyaya ng buhay na mayroon kami. Pero sana, huwag lang kami mabuhay sa mundo na humihinga. Bagkus kami rin po ay magbigay ng buhay sa iba. Kayo po ay maging bukal ng buhay para sa mga nangangailangan na ay mga kapwa. Mga Panginoon, patuloy mo kaming paalahanan na ang lahat ng mayroon kami, ang mga biyaya, material na bagay, ang ay mga karunungan, kaalaman, ay mga talento, ay ibinigay mo para sa amin upang ay magamit para sa iba at sa aming pagtulong sa aming kapwa. Kami ay lalong nagiging buhay, nakapagbahagi din ng buhay sa aming pamilya at sa aming komunidad. Panginoon, gabayan mo kami, turuan mo kami na kami po ay maging isang tao para sa aming kapwa. Ito po ay aming nihiling sa iyong ngalan. Ikaw na mabuhay at naghahari, magpa sa walang hanggan. Amen. At nawa pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Atin pong lahat muli, Happy Feast Day po ni St. Lawrence at isang pinagpalang Sabado sa ating lahat.